Sa kwarto ni Isabel, nandun pa si Grid at nag-iisip at napapamura at sa isip-isip nito na 2 araw na siya dito at hindi niya pa rin nalaman kung paano ito i-seal. Let me alone kung paano i-craft ito, lalo na't wala siyang kahit isang palatandaan kung paano nila pinagdikit ang blade ng spear at shaft. Maliban kung ang buong bagay ay ginawa sa buong piraso, pagsasama-sama ng 2 piraso na ito ng walang kamali-mali ay dapat na imposible sa pamamagitan lamang ng pagmamartilyo. Maaari niya itong gawin kung gagamitin niya ang disassembly o assembly, pero hindi niya ito magagawa dahil kay Isabel. Ang maaari niya lang gawin ay mag-observe, may nakatingin sa bintana at sinasabi nito na mukhang mahimbing ang tulog ng anak ni Rebecca, pero ang lalaking yan ay hindi gumagalaw sa kanyang pagkakaupo. Ano ang ginagawa niya? Pinagmamasdan niya sila sa kasong ito, pero parang hindi nila siya napapansin. Mukhang mas magiging mas nakakainis ang trabaho na ito kaysa sa inaakala niya. Kahit, isaalang-alang ang katotohanan na ang pagbaba ng lahat ng bakas ng presensya ng isa ay isang instinct ng assassin, iyan ay given. Nasa labas si Noe at may napansin ito sa isang puno. Tama, ang instinct na ito, inatake na ni Noe si Crow at hindi niya ito napansin. Nagtataka at sa isip-isip ni Crow na isang pusa, kahit paano hindi niya napansin ang presensya ng pusa. Pero sandali lang, mas mahalaga, ang lakas na ito. At ang appearance na yan, ito ay isang demonic beast. Ngunit karamihan ng mga halimaw at demonic beasts ay hindi dapat makakatiis sa banal na kapangyarihan na nagmumula sa Vatican. Mid-grade ba ang nilalang na ito o mas mataas? How inconvenient, pero walang hindi niya kaya. Walang paraan, ang assassin ng emperador, hindi niya kayang pigilan ang isang hayop na may 4 na paa. Naiwasan nito ang pag-atake niya. Sunod-sunod ang ginagawa pag-atake ni Noe at nagawa niya pang maputol ang sandata ni Crow. Sa isip-isip ni Crow na hindi niya ito masundan sa kanyang tingin. Ang isang high-grade demonic beast ay hindi makakapaglabas ng ganitong level ng lakas. Kaya ang pusa na ito dapat ay mataas na grade demonkin. Ito ang pinakamasamang posibleng mga pangyayari, sa pag-iisip na siya ay ma-corner sa paggamit ng kanyang trump card laban sa isang hayop. Sa isip-isip ni Noe na masama ito, ang divine power ng Rebecca ay pinapahirapan ang katawan niya na makagalaw. Sa kabila ng katotohanang sinabi sa kanya ni Master na ipaalam sa kanya kung makakita siya ng nanghihimasok, tumalon siya sa makintab na bagay nang hindi man lang nag-iisip. Ngunit hindi pwede, siya ang pinakamalakas na demonic beast sa lahat ng impyerno, hindi siya matatalo ng isang puny na tao. Gumamit si Crow ng crow wings, tinamaan si Noe at napasukan ng dugo at sa isip-isip nito na tapos na siya. Parang hindi niya na maaaring gumamit ng soul ingestion o fluidization dahil sa nakakainis na energy niya. Hindi ito patas, tinapakan si Noe ni Crow at napapasigaw ito. Sinasabi ni Crow na what a pathetic way para mamatay. Bumalik siya sa impyerno, may nagsalita at pinapatigil siya nito. Biglang nakaramdam si Crow ng matinding pressure. Sa isip-isip ni Crow na may nagpapagalaw sa anino niya. Nagtataka at hindi makapaniwala kung anong klaseng kahanga-hanga bilis at kapangyarihan ito. Paano niya ginagamit ang shadow arts na ganitong level at hindi nagpapakita kahit isang bakas ng sarili niya? Huwag niyang sabihin, yung shadow art ay nasa ibang level. Ang lumikha ng mga sundalo mula sa anino, ang assassin na namumuno sa isang hukbo. Ang hari ng mga anino, Kazam, bakit nandito ang halimaw na yan? Nawala na si Crow at makikita nating si Noe ay wala ng malay. Sinasabi ni Kazam na isang demonic beast, ang cute, sumikat na ang araw, malungkot at sinasabi ni Noe hindi siya makapaniwala na natamba siya sa murang pamamaraan ng isang tao, ayos lang hindi naman siya nasaktan, tumatawa at sinasabi ni Noe na panaginip lang ang lahat. Siyempre, walang paraan na ang pinakamalakas na demonyong halimaw ng impyerno ay maaaring matalo sa isang tao, ang kanyang advanced healing rate ay simple na pinagaling siya sa magdamag. Name, Noe frustration, narcissistic, lumipas ang 2 araw. Hindi siya nakakuha ng maraming impormasyon dahil sa mahigpit na seguridad, pero sinabi nila na lalo na ang kondisyon ni Isabel. Nakita niya, kahit ang lakas mula sa white transformation, dapat ay malapit na umabot sa kanyang limit. Magiging mahirap kung ang pagsasealed ay nagtagumpay, maayos na ang mga bagay. Tinatanong ni Pascal kung naihatid niya na ba ang mga regalo sa duke? Sinasabi ng Black Knight na sinubukan nila na magpadala ng 1,000,000 gold, pero tumanggi siya. Nagbuntog hininga si Grid at sinasabi nito na sinabi niya sa kanya na magbantay siya, ngunit ang ginagawa niya ay matulog.
Ano ang dapat niyang gawin sa kanya? Tumatawa at sinasabi ni Pascal na gaano niya pagpapahalagahan ang sarili niya. What a shrewd fellow, pero mas maganda yan lang ay nagpapakita kung gaano siya kabukas. Ito ay magpapadali ng mga bagay. Sa isip-isip ni Pascal na nasa panig siya ni Isabel salamat sa relasyon ni Damian, pero sigurado siya magsisimula na siya maghahanap ng makakain kapag nalaman niyang hindi niya ma-sealed ang spear, at masaya siyang maghihintay dito hanggang sa siya ay gumapang at dilaan ang kanyang bowl. Ikalimang araw na ng obserbasyon, sa isip-isip ni Greed na hindi niya man lang matutunan, kahit gaano niya ito tignan, imposible ba talaga na ma-awake ang kakayahan niya sa pagtingin lang sa isang bagay? Nakatanggap ba siya ng regalo kay Pascal? Sa kaso na ginagawa niya, dapat niyang tuparin ang isa sa mga hiling ni Pascal, kahit ano pa ito. ₱1,000,000 gold, sa isip-isip ni Greed na sinusubukan ba nilang maglagay ng isang bagay na ganyan na halaga ng ginto kapag ganito ang sitwasyon. Kahit 2 beses pa ang inalok sa kanya ni Damian. Hindi siya makapaniwala na ang iniisip niya ay ang simpleng pag-alok sa kanya ng pera para maghikayat siya na pumanig siya dito. Anong klaseng brain-dead technique, yung natural niyang ugali kaya hindi siya sasama sa kanya. Nabigla ito dahil napangtangto niya na nabanggit niya na ang solusyon na ang dapat niyang gawin ay isang teknik na natural lang, at baka wala sa teknik ang secret to connecting the pieces, kundi sa mga components. Ginagamit ng Liefeld Spear ang adamantium bilang base nito, ngunit blue ang connecting piece, mukhang hindi ganap na ibang mineral, mukhang adamantium na halos may isang bagay. Kailangan niyang alamin kung ano ang bagay na yan, dahil ito ay isang mythical grade weapon. Baka may isang bagay na mahalaga ito sa lokasyon na ito. O baka ang relihiyon, isang bagay na mahalaga na related. Biglang may naalala si Greed at binuksan niya ang kanyang inventory at may hinahanap ito. May isang item na drop si Drevigo na hindi niya alam ang gamit nito. Isang goddess essence, pinakawalan ang seal sa Liefeld Spear. Ang paglitaw ni Pascal, ang katotohanan na ang mataas na rankings ng mga pari ay pabalik kay Pascal. Si Drevigo ang dahilang ng lahat, ito ay isang item na binagsak ng tao sa gitna ng katiwalian ng satisfy sa nangungunang relihiyon, walang paraan ito sa isang walang kwentang liquid, ang natitira na lang paraan ay ang bagay na ito. Makikita nila kung ano talaga ang magagawa nito, kung ito ay may anumang uri ng koneksyon sa Liefeld Spear, pagkatapos, may mangyayari talaga, biglang nagliwanag ang Liefeld Spear. Ang impormasyon sa Goddess Essence ay na-update na, Goddess Essence. Tubig na infused ng divine power ng Diyos na Rebecca. Tulad ito ng normal na tubig sa mga regular na tao, lason sa mga may black magic, at lunas sa mga naglilingkod sa Diyos. Once na combined na ang mineral, patataasin ito ang lagkit ng mineral, enchant ang kanilang mga katangian nito, at inject ito sa divine power. Kapag sinama ang mineral, tataas ang viscosity ng mineral. Heto na, ang secret ng connecting piece, ang iyong pag-unawa sa Liefeld Spear ay umabot na sa 40%. Natuklasan mo ang hidden secret ng item sa pamamagitan ng sarili mong kapangyarihan. Ganap na achievement, tumaas ang iyong insight ng 30. Tumaas ng 30 ang iyong intelligence, tumaas ang iyong legendary blacksmith's appraisal ang efficacy ng skill. Tataas ang iyong pag-unawa sa isang item kapag na-observe mo ito. Sa isip-isip ni Greed na higit pa dyan, mukhang mas mabuti na si Isabel. Kapag ang Goddess Essence sinama sa Liefeld Spear, ang resulta na shockwave lamang ay sapat na malakas upang lumikha ng isang nakapagpapagaling na epekto. At kung ang lahat ng ito ay nangyari mula sa isang patak lang na nahulog sa spear, I bet na lalo pa ang epekto kung direkta siya iinumin. Kung magaling na si Isabel, magagawa niyang naalisin ang kanyang kamay sa spear, ibig sabihin kaya niya na ito disassemble. Sinasabi ni Greed kay Isabel na inumin niya ito, sinasabi ni Isabel na hindi niya kaya. Hindi siya sapat na walang hiya upang tanggapin ang isang bagay na napakahalaga. Naiinis at sinasabi ni Greed na nasa bingit na siya ng kamatayan at nag-aalala pa siya sa pagiging walang hiya. Hindi parang ibinibigay niya sa kanya ang buong bagay, anyways. Isang drop lang, sinasabi ni Isabel na maraming salamat sa kanyang makonsiderasyon na aksyon, pero ayaw niya na may utang siya sa kanya. Sa isip-isip ni Isabel na maraming silang napagkwentuhan sa nakaraang 5 araw. At nalaman niya na kasal na si Mr. Greed nung time na yon. At sa tuwing sinasabi niya ang tungkol kay Irene, ang pinakasalan niya, nagbabago ang liwanag sa kanyang mga mata. Isang mainit na liwanag, isang puno ng pananabik para sa isang tao. Iba sa meron siya sa kanya, upang mapigilan ang mga emosyon na ito na hindi kailanman matutupad, kailangan niyang gumawa ng linya dito, ngayon.
Ayokong makatanggap ng kabaitan kay Mr. Grid, napatingin na lang dito si Grid at may parang may balak gawin. Sinasabi ni Grid kay Isabel na tingin niya may mali siyang pag-unawa. Tumutulong siya dahil makakakuha siya ng benefits, ang kanyang mga aksyon ay hindi ipinanganak mula sa isang uri ng kabaitan, kaya bilasan niya at inumin niya na ito. Marami siyang ginagawa, malungkot at sumang-ayon na lang dito si Isabel. Sinasabi ni Isabel na pero paano niya maiinom ang ganyang kamahal na bagay. Nagbuntog hininga na lang si Grid at sinasabi nito na matigas talaga ang ulo niya. Sa isip-isip ni Grid na mukhang confident talaga siya noong unang kita niya siya. Kahit kinilala siya ni Drevigo at Pascal na parang kagamitan siya, hindi naman nakakagulat na ganito siya ngayon. Hindi ito makakatulong, naglagay si Grid ng isang patak sa kanyang daliri at sinubo niya ito kay Isabel. Sa isip-isip ni Grid na I can't guarantee any results. Pero since na nagawa niya na ito, I'm gonna make sure na lulunukin niya ito. Ang kasalukuyang dexterity stat ni Grid ay hindi bababa sa 2,300. Nakapasok pa din ang kamay ni Grid kay Isabel at nakikita nating namumula ito. Bigla din itong naglabas ng liwanag, at nabitawan niya ang kanyang spear. Galit na galit at sinasabi ni Grid na anong mali. Bakit mas mukhang walang sigla siya ngayon, pero mukhang naka-recover na siya? Dapat maging okay siya, kahit nabitawan niya na ang spear. Pero bakit ganyan ang expression niya? Basta masaya siya kahit ganyan ang expression niya. Nakatayo si Kamian sa isang gilid at parang may hinihintay siya. Sa isip-isip ni Kamian na 5 araw na hindi niya makontakt si Crow. Ipagpalagay na lang nila na bigla niyang nalaman na nabigo ang misyon. Pagkatapos ng lahat na pinagyayabang niya, tungkol sa kanyang mga kasanayan sa assassination. Ito ay nakakatawa. Speaking of, ang taong Grid na yan ay hindi nagpapakita ng anumang uri ng reaksyon sa pagtatangka sa kanyang buhay. Ito ba ay isang balangkas upang matuklasan ang salarin? Kapangyarihan at reputasyon, sigurado, pero to think siya ay may pag-iingat din. Sa ibabaw niyan, sinasabi ng lalaki na ngunit gayon paman, ang isang paladin lamang ay hindi dapat magkaroon ng karapatang maging papa. Ang spot ay dapat kay Mr. Pascal, sino ang dating pinuno ng Juder Church. Sinasabi ni Heroy na narito si Mr. Damian ang mahal na kaibigan ng bayani na pinalaya ang simbahan ni Rebecca mula sa masamang dating papa. Pinuprotektahan din niya ang mga anak na babae ni Rebecca na para sa sarili niya, sa kabila ng pagtutol nila na walang higit pa sa mga kagamitan ng simbahan. Alam niya bang phrase ang laging nakaukit sa puso ni Mr. Damian? Love you forever, Isabel Chan, Rin Chan, Luna Chan. Pakiusap pahiramin nila siya ng lakas nila ang goddess proxy, ang nag-iingat sa mga taong marginalized sa kanyang isipan. Sumisigaw ang mga tao ng love you forever, love you forever. Sa isip-isip ni Kamian na nakakamangha talaga ang lalaking iyon. Pinapanalo niya ang mga tao sa pamamagitan lamang ng mga salita. I bet they would vote for dog shit kung hihilingin niya sa kanila. Walang lugar para sa kanila na hindi pansinin ng isang taong na may followers na katulad niya, lalo na yung mga pagtatangka ni Pascal sa reconciliation ay hindi umuwi. Si Duque Cherta, ang ama ni Pascal, ay nakilahok sa Pope candidate speech campaign na ginagawa sa isang linggo. Ang isang tulad ng Duque ay susubukan na alisin ang anumang mga kadahilanan na maaaring magdulot ng banta. Doon niya sasalubungin ang kanyang kapahamakan, Grid.